Nakita nyo yan? Ayan. Ayan na. Alright. Where? Here. Ito ay 5 hours ago o 6 hours ago. Adversity. Nakita mo silang magkapatid. Ayan. Okay. Papaliwanag natin yan kung bakit natin kailangan pag-usapan. Ang sabi ni Congressman Paulo Duterte, adversity teaches many things, but sibling teaches you how to stand through it without falling alone. It's like saying, you know, ang ipinapakita ni Pulong at lang magkakapatid, 'di ba? All for one, one for all. Subukin man sila ng tadhana ng mga pagsubok kung ano man 'yan, they stand firm. 'Yun ang ibig sabihin 'yan. Tapos ang nakakatawa, sinishare kunyari ng mga putang inang mga alpotera. Okay? Kasi kailangan nyo to. Hi, Nancy Solomon, how are you, my darling? So, ang binabaliktad kasi nila dito, okay, na ako ang nagdi-divide. Ganun kasi magaling talaga yung mga alpotera sa kanilang mga optics. Unang-una, hindi po ako ang nagbalahura kay Hanelet at saka kay Kitty. Okay? So, sinishare nila ngayon, matapos silang balahurain itong bata pa yan 21 years old. At ang nanay, dahil nga, galit na galit sila kay Hanelet. And now, di ba, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo nung nasa dahig ako, nasa harap ako, ang daming mga tao, may mga media, ini-interview si Sara na about yun nga, yung sa pagingidnap kay Pangulong Duterte, sinasabi ni Inday Sara na kung mayroon man magandang nangyari or, you know, magandang nangyari sa panggigipit, sa pangingidnap kay Pangulo ng Marcos Jr. ng Bangag ay yung pagkabuklod-buklod nilang magkapatid. Kaya nga, you know, pinamumulat natin sa inyo na itong magkapatid na ito, no matter what, sila na rin mismo nagsabi si Pulong, they will stand firm. Kung ano man yung mga pagsubok, lalo silang nagkakabigkis-bigkis, nagkakabuklod-buklod, dahil magkadugo sila, isa ang tatay nila. That's exactly my point. Yeah? That's exactly my point. Kasi yung alpotera, yung grupo ng alpotera nakikinabang sa mangga. Okay? At nakikinabang sa isang bukangkang na ang potay niya nga alap-apon. Ang bilat niya nga alap-apon, na gusto niya ibika-bika, biskan diin, ikis-kis niya, kung sa diin at biskan ido siguro, sa lugsog niyang iyabilat sa kabigaan niya. Okay? Sorry for my French. So anyway, exactly my point, kasi pinapalabas pa ng Team Alpotera na mahal daw nila mga Duterte, si Inday, although syempre, you know, yung ginagamit nila yung mga Duterte to make money, pagbenta ng libro, panulisit ng milyon-milyon, pero wala silang pakialam kay Kitty at kay Hanelet at pinagtatawanan pa nila. You follow Edwin Hamora, no? Facebook. Edwin Hamora. Siya yung mga nagsascrutinize o naghimay-himay sa ginagawa. Kasi actually, I really don't have time for this alpoteras na panoorin sila o tignan ko anong ginagawa nila. Kaya, you know, nagbe-base lang ako doon kay Edwin Hamora, kay Maui, kay Channel 167, you know, na sila talaga yung they have time para supply itong mga to. Imagine niyo, kaya hindi ko never ever kung pinag-aaway. Binabaliktad na nila ngayon, pinag-aaway ang magkapatid. Kaya ako nga binuboljak itong mga alpoterang bangag. Kasi sinasabi nila, wala silang pakialam kay Kitty at kay Hanelet, lalo na kay Hanelet o kay mag-ina. Kasi hindi sila original na pamilya. Yan ang kanilang mga terminology sa vlog. Of course, yung iba sa inyo, hindi yun napapanood. Like ako, hindi naman talaga napapanood. Yung mga pinagsasabi nila, you know, na exact na sinabi nila. Pero yun, nakikita ko nga sa Facebook or sa Facebook at YouTube ni Edwin Hamora, ni Maui, Princess Maui at ni Channel 167 at iba pa. So yun exactly my point. Minumura nila, pinagtatawanan nila, actually, binabalahura nila si Hanelet at saka si Kitty. Meron pa nga, ito pa. Sabi ni ito, I think, grabe ha.
yung sinabi pa nitong si Aklang Aklang Retocado. Okay? Okay. Yung tungkol sa yung pagsalita ni Montulfo, yung Montulfo isa pang julol ito laban kay Pangulo Duterte. I don't know what's the yung kinoconnect ni Montulfo si Pangulo Duterte na may relasyon do kay Garma, yung mga ganung paninira. Sabi nung akla, okay, nung aklang retokado na nanghihingi o nang susulisit ng kanyang pamasahe. Imagine mo 5,000 lang yung pamasahe, bakla. 'Di ba nanunulisit ka pa? O tapos kung makaarte kayo, akala nyo rich girl, rich boy, or whatever. Yung common friend namin, nanghihingi ka, talagang nangingikil. Sabi niya, hello Kitty, may statement ka ba about nito? Sabi niya kay Kitty, kung talagang maldita ka, bakit hindi mo i-call out si Montulfo? Pinoprovoke niya si Kitty. Bakit kailangan ni Kitty magsalita sa lahat ng mga tao, politiko na nakumukutya kay Pangulong Duterte? Trabaho ba ni Kitty na kailangan patulan ni Kitty ang lahat ng nambabalahura sa kanyang ama? Kita nyo, ito po galing to sa statement ng balahurang bakla. Ayan yung statement niya. Sinend lang to sa akin, hindi ko nga to alam. Sabi niya, ayan basahin mo, jowa daw ni Tatay Digong si Garma. Si Garma na nagtestimony against your father, kaya nga pinupush nila ang ICC case. Bakit ang tahimik mo sa issue na ito pero ang ingay mo ngayon? Kasi ito yung sinasabi niya, bakit tahimik sa issue? Ito yung statement na pinalabas ni Kitty. Remember, ano na ba ang sinabi ni Kitty doon? Hanapin nga natin. Then sabi niya, napag-utusan or sadyang may other interest? Napag-utusan lang daw ba si Kitty o may interest? Anong interest ni Kitty after all the traumatic experience na nakita niya, na na-witness din natin, na ginawa sa tatay niya, tapos ginagago nila. At now, ngayon, nakasama yung magkakapatid, i-repost nila para kunyari, chami-chami na naman sila. Matapos yung balahurayin, yung bata, mga putang ina ninyo. Iyon ang sinasabi ko, hindi ako naghahati-hati, sila ang naghahati-hati. Ang kakapal ng mukha nyo, kasi dito sa, teka lang hanapin ko lang yung post ni Kitty. Can you copy-paste? Pwede bang i-copy-paste dyan, Palangga? Dyan yung dito sa comment section para makita ko sa Facebook. Yung exact yung sinabi ni Kitty. Ito yung issue na nilabas. I forgot exactly, no? Yung sinabi ni Kitty Duterte. Hindi ko napagandaan kasi impromptu nga itong itong ating dapat magkakape lang tayo. Actually, di pa ako nagkakape kasi ang iniinom ko ngayon. Paki-comment nga Palangga yung exacto ni sinabi ni Kitty. Last time na yung gusto niyang yung tungkol sa Alpot. Okay, I think ito. Ito 6 weeks ago. Wala. Okay, wait lang. Ito ba 'yon? Ito na. That certain ito. Yung sinasabi nitong akla na ito, okay? Kailangan nyo kasing hindi kasi kayo pwede magko-comment lang kayo. Yung iba nga, ibinablock ko kayo kasi yung mga troll, okay? Yung magko-comment ka lang na maharli ka, pinag-ahati-hati, pinag-aaway mo yung magkapatid. Pinag-aaway ko ba yung kapatid? O ito yung mga Team Aimee, Team Mangga, Team Alpotera ang nagpapaaway sa magkapatid na sinasabi nila na wala silang pakialam. Ito mismong akla na ito at yung mga kaalipores niya na wala silang pakialam kay Hanilet at kay Kitty kasi hindi politiko. Kasi wala naman silang mahita kay Kitty na pabor o mga optics, wala silang mahita kasi hindi nga politiko, hindi sila pwedeng makahingi ng trabaho kay Kitty or makahingi ng pabor o whatever favor or power and everything. Dito nagsimula to mga kababayan. Okay, ito sa statement ni Kitty. Sabi ni Kitty, remember, balikan natin yung tungkol ito sa babaeng bigaon, mga babaeng bigaon. Well, particularly yung isang bigaon talaga, yung alpoterang pakaplog. Nagyabang ka na may asawa ka, hindi naman pala kayo, may kinakalantari din yung lalaki. Wala akong pakialam sa issue mo. Pero pakaplog ka, sinisira mo ang mga Duterte. Iho di puta, kangalinti ka namin sa lugsugon sang tambo yung bilat mo ng makatulan ka linti. Alright. Dito kasi nagsimula to. Sabi ni Kitty, it has come to our attention that a certain individual that has formerly
work or has been associated with my father. PRRD has been making claims about the duties that they have performed for him. Some of the details even include trying to act as his partner in order to gain access, ayan ang sinasabi ko, ni Kitty, and visit him to get information to be used for some unkind purpose. Sorry, medyo malabo, mata ni Inday. Okay, so dito nang gagaling yung post ng akla na bakit daw hindi mag-react si Kitty doon kay Ramon Tulfo na tinitira yung father niya, pero dito sa individual na Alpo, I think ito yung, kung tama ako, based dito sa statement ni Kitty, ito yung alpot na gustong pumasok sa ICC para makakuha ng information para ilatag niya sa kanyang mga handler. Sa Mangga o kung saan pa man, kay Lisa Tanas. Nakuha niyo yung punto? Kaya hindi mo pwede sabihin, magkasundo na lang kayo. Tatanggalin natin ang mga linta, ang mga pase, ang mga gago. Next, huwag kayo malungkot. Ganun talaga ang laban sa buhay. Hindi ito pag-aaway-aaway ng magparehong supporter. They are not the real supporters. They are for money. They are for clout. They are for connection. Kasi if they are not for money, they're not for clout, they're not for connection, ipagtatanggol nila si Kitty at hindi nila pagtatanggol si Alpot na ang bilat, alap-apon, nga nami sulog-sugon, sining patay na, gaganon ko yung bilat mo Yan, patay ni bulaklak ko. Gaganon ko. You know what I mean? Pinagtanggol ni Akla ang Alpot, binalahura si Kitty, binalahura si Hanilet dahil sa ngalan ng Alpot na nagbibigay sa kanila ng perks para makapasok, makapag-optics o makapag-photo-op kay Pangulong Duterte. Saksak nyo yan sa utak ninyo. At alam yan ng pamilyang Duterte, sigurado ako 100%. Dapat na magkakasama silang magpamilya. Do you think hindi nila pinag-uusapan to? Yan. Bakit mo babalahurain si Kitty at si Hanilet? If you are for PRRD, bakit sila matutuwa na walang dalaw si PRRD? Hindi pinapasok si Nahal, nagdidiwang sila sa kanilang vlog. Puntahan nyo si Edwin Amora, doon ko nakita. Doon, na pinagtatawanan nila, na parang hindi nakapasok si Hanilet, pati si Chipmunk. Yan si Chipmunk si Alvin the Chipmunk. Tuwang-tuwa, kasama sa vlog, tuwang-tuwa sila. Para silang nagpipiesta, kulang na lang magpalitsyon sila. Dahil hindi nakapasok si Hanilet. Is that pure love for Pangulong Duterte? You set aside your personal thing kay Hanilet. Sino mag-sacrifice? Si Pangulong Duterte? Kung alam lang natin, based sa mga sinasabi ng pamilya, kung ano ang sitwasyon ni Pangulong Duterte, bawat oras, bawat araw na wala siya, hindi niya kapiling ang kanyang mga anak, babalahurain niyo si Hanilet? I believe, kung tama ako, di ba, yung bata na nakasakasama ni Hanilet at ni Kitty na inaalagaan niya, di ba, apo yan ni Pulong Duterte? They're blended family. They're, hindi man perfect ang family nila, which is walang perfect na family. Pero yung sakripisyo ni Hanilet na alagaan niya, yung hindi niya anak, yung bata, si Mira, nababanggit naman yan, inaalagaan yan, pamilya nila yan. Tapos babalahurain ninyo, apo ni Pangulong Duterte yun. Yung nag-aalaga, nagki-care. Pagtatawanan ni Alvin the Chipmunk, yung mga putang ina kayo, ikayo pera-pera lang kayo dyan. May nagsabotad. Saka freeze daw tayo. Paka-check nga. Nakaano ba ako? Sabi ko, cool lang ako, linggo-linggo dito sa Amerika Ayan, nakagumagalaw na ako, di ba? Yun yung my point. Hindi, ako ba naghati-hati dito? Pinag-aaway ko ba? Minura ko ba? Inaway ko ba si Hanilet? Inaway ko ba yung mga Duterte na ganito? Oy, hindi kayo original. Sinasabi pa nila na si Kitty ay hindi original na pamilya, kaya wala silang pakialam kay Kitty kasi hindi politika. Ganun po kagago tong mga to. Gago kaya, gigil na gigil ako sa mga ginagawa nila dito kay Kitty, kay Hanilet. Putang ina ka, Chipmunk, duwag ka, sinungaling ka, nakisama ka pa pagtawanan si Hanilet, plastic ka, pag doon sa Duterte Street, ma'am, ganun-ganun, para makakuha ka ng scoop at views, kahit yung tao hirap na galing doon sa loob ng detention cell. Alam mo ba yon? Na
si Hanelet ayaw humarap dun sa, sa Duterte. Kailangan lang niyang mag-update. Di ba, nakita niyo naman na masakit, umiiyak, noon na inimbita namin siya sa, sa event. Di ba, masaya tayo dun, John. Pero, alam ko na gaano kabigat, hindi niya kayang magsaya tayo, because we're not the family na nakikita natin si Pangulong Duterte, 'di ba? Yung event natin June, Digamon, 'di ba? Nasabi ko ang saya-saya natin, in-invite natin siya. Alam na naramdaman namin yung sakit na nararamdaman niya kasi nakikita niya ano na ang ginagawa ni Pangulong Duterte doon. Mahina na ba si Pangulong Duterte? Nakahiga na. Tapos itong mga putang inang itong mga grupo ni Chipmunk at ni Alpotera, the other night yata sa kanilang vlog, pinagtatawanan pa nila yung, ang faith na hindi pinapasok si Hanelet doon sa ICC dahil sa kaputaan o kapalpakan ni Kaufman. Nakasabwat din nila. Yes, pigil siya. Nakita namin yon June. Remember that? Kaya nga sabi ko sa kanya noon, I'm sorry ma'am, na ito, may event, pero just to show support kay Pangulong Duterte. Naintindihan naman niya. Nakita niyo nangingilig yung luha niya, tapos bababuyin niyo yung babaeng tumayo na nandyan kay Pangulong Duterte for more than 20 years, na isinakripisyo ang karir niya bilang isang nurse sa Amerika. I have to tell you, kasi syempre, nag-usap kami nung nandoon ako. Diba? Somehow, nagkakwento siya na supposedly nandito siya dito lang pala sa area ko dapat pala magkapit bahay kami. Diba? Dito sa, basta dito sa Los Angeles. Okay? Kinuwento niya somehow yung story a little, pero ayoko na i-detalya a little bit of kung ano yung naging journey niya kay Pangulong Duterte. Diba? Kaya, bumalik siya sa Pilipinas, she chose to live in Davao dahil nga may anak na si Kitty. Hindi siya sumisiksik. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Hindi katulad ni Alpot, ang mga Alpot na pinagmamalaki nila, hindi kila pinagmamalaki, na ang press release doon sa dahig, ang mga Alpotera, na may anak daw, may asawa daw na mayaman, putang ina, may asawa kang mayaman. Hindi naman pala asawa mayaman. Nanulilisit para sa pag-aaral at kung ano-ano mga kaputahan. Tapos sisirain lang si Pangulong Duterte, si Hanelet, tapos si Kitty, tapos ngayon, eto si Kitty, aawayin nila. Hindi kayo magwawagi. Dahil wala akong vested interest kay Kitty. Diba? Sabi nyo nga, namang mapapala ko kay Kitty. Dahil di naman politiko yan. Diba? Yan ang sabi nila, yan ang narrative nila na wala daw silang mapapala dyan, or not really wala silang mapapala, ang statement nila dyan, hindi kasi politiko, dun lang daw sila sa politiko. So meaning, wala silang pakialam sa common tao, sa ordinaryong tao, kahit binabalahura na, well, ako hindi. Kasi mas gusto ko makipagsalamuha sa common tao, sa hindi politiko, like you guys, nakita nyo yan, nagsama-sama tayo sa Europa, kesa dun sa politiko na mag-elbow to elbow ko dahil siya ay may title na mayor, vice mayor, undersecretary, secretary, whatever. Wala akong pakialam sa title ng mga politiko. Wala akong planong magpa-appoint. Hindi ako qualified, di ba? At wala rin akong planong makisiksik dyan sa gobyerno. So, itong mga hayop na to, ginagamit ng optics si Inday Sara at saka mga Duterte. Tuloy natin yung message ni Kitty. Sabi ni Kitty, do your friends know about the inappropriate messages you sent, PRRD? Ibig sabihin, si Kitty, nakita niya, not only yung nakita ko na pinakita ni Alpot, yung private party, Pangulong Duterte, may sinesend pa siyang inappropriate messages kay Pangulong Duterte based on the statement ni Kitty. Do your friends know about the inappropriate messages you sent to PRRD? Tapos sabi niya, well, your family does. So alam, ewan ko sinong family nito. Baka yung pamilya ng mga anak niya, or I don't know. Sabi niya, to this certain individual, sabi niya, well, your family does. To this certain individual, I am telling you that if my mother has been tolerating your behavior, I will not. Sabi niya, I will not. We have totally different temperament, and should you show that audacity, sabi niya, you come up to me. Alright? So ito yung kaya galit na galit yung Team Alpotera. Ang Team Chipmunk, nung nagsalita si Kitty. Kaya binabalahura nila yung nanay.
Kasi alam pala ni Kitty, yung kababuyan, itong kanilang amo na si Team Alpotera. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ito kasi kayo, gamitin nyo yung utak ninyo. Hindi yung binibilog kayo, ay kasi nag-aaway-away sila. Hindi ito pag-aaway-away. Ito ay paghubad sa mga alpot, sa pag-agagamit sa mga Duterte. At ito mismo ang pang-aaway sa mag-ina na Hanilet at Kitty. At now, kasama ni Pulong, ni Baste, ni Inday, si Kitty. Ngayon, share-share sila. Di ba? Binabalaktad nila. Binabalaktad ako doon, double agent. Pinagbibintangan pa ako, CIA ng Amerika. Really? Putang ina, yung mukha ko nakaharap dyan. CIA ako, sabi nga ni Kate, para ka maging CIA, dapat marami kang alam na lingwahe. Di ba? At para ka maging CIA, dapat hindi ka Visayan accent mag-English like me. You know what I mean? Ganyan nila ako baliktarin, mga kababayan. Pero nakakatawa lang. Balikan natin sinabi ni Kitty, I am not blind to my father's ways. In fact, none of us in the family have tried to raise any facades acting like we are pure. Which is, ang Pangulong Duterte ang nagsabi. Na ang pamilya na kinikilala niya, ang una niya, si Miss Zimmerman, at si Miss Avicenna. Walang sinasabi ang Pangulong Duterte na, ito lang ang mamahalin nyo, ito lang ang susuportahan nyo, yung 3 kong anak sa una. Kasi itong isa kong anak, kay Hanilet ito, hindi ito original. May sinabi ba si Pangulong Duterte ganyan? At alam natin, bago natin sinuportahan ang Pangulong Duterte, alam natin ang kanyang personal na buhay when it comes to relationship and family. So, tinanggap natin siya. Diba? Dahil sino ba naman tayo na mag-judge sa kanya? Pero ngayon, itong Team Alpotera, kaya nila binabalahura si Kitty at si Hanet dahil hindi naman daw original na pamilya. Kita niyo mga kaputahan ng mga tanginang to? Now what? Kahit, yes, sabi ni Severino, dapat malaman ang totoo, madam. Kailangan niyong malaman, palangga. Malahain natin to. Ano sabi to? Si Gloria Stanley, I agree with you, Ma'am Marlica, and Hanilet Kitty Duterte are family of PRRD. It will affect President Duterte kung hindi makadalaw si Ma'am Hanilet. Mga walang respeto ang iba. Mga kunong supporter PRRD, kung natutuwa sila na hindi makabisit ang common law wife ni PRRD na si Ma'am Hanilet, mabait nga si Ma'am at hindi politiko at hindi corrupt na nakikialam ng presidente. Tapos, binastos pa nila yung interview ni Hanilet kasi daw, ano ba yung eksakto? Kung tama yung pagkaalala ko, no? Kasi ang naghimay-himayan sila Edwin Hamora na kaya daw si Hanilet ay hindi, naging parang acting first lady ba nung time na yun? Kasi hindi daw marunong sa communication, mga ganun-ganon. Kita man balahura nila, pinili ni Hanilet na hindi maging katulad ni Lisa Tanas na kung tutuusin tong greedy ang babaeng yan. Kasi nasabi ninyo, pwede siyang umacting doon. Kahit si Inday Sara walang magawa, di ba? Kasi, syempre, common law wife, magkasama sila, magkasama sila ni PRRD, pwede siya magbratinela doon. Ay, hindi. Isang ano lang to, once in a lifetime experience na to, kailangan gagawa ko ng eksena, kailangan nasa limelight ako. Ang dami niya kaibigang lawyers. At saka sabi ko nga, si Presidente nga bulol. Si Presidenteng bangag nyo, bulol, ulol, lahat, addictus, si Hanilet pa, hindi. Itong si Lisa Tanas nga, hindi makapagsalita ng diretso. Kaya umiiwas, di ba, ng walang script. Si Hanilet, diretso magsalita. Tapos babalahurain nyo. Ano po kaya doon Hamora ang mga ebidensya? Wala po sa Facebook ko dahil siya ang nagsalansan yan. Sabi ni Kitty, to the supporters and vloggers, ayan, it is not your fault. And I understand that fake news does get around deeply. It is up to you to believe. To believe me or not. But more than anyone, I know PRRD best. I am his daughter, his blood. I have the most right to make such claims about what we want or says. Diba? May alam yung bata. Alam nito si Alpotera. Tapos pagtatanggol ng mga team Alpot, ng mga team Solicit, babalik ta rin nila. Ang kanilang ginagawa na
panggagancho gamit si PRRD. Ang pang-solicit yun na dinaan sa rilo-rilo mga putang ina. Hindi naman, di ba? Milyon-milyon ang nakuha at may nilabag sa batas. Dahil walang permit ang kanilang palahat ng mga panunulisit na milyon-milyon. Ginamit ang pangalan doon. Kaya sila galit na galit sa akin. Kaya yung mga ginagawa lang kaibil-ibilan, binabaliktad nila sa akin. O recently, ay teka, tapusin muna natin tong ano. Paalala nyo sa akin na, i-comment nyo dyan, yung tungkol sa, yung paggamit ng logo ng Office of the Vice President. Okay. Tapos yun tayo sinabi ni Kitty. Sabi niya, my siblings, sabi niya, and the people close to PRRD have been notified about this individual already. They know the truth. They stand with it. Oh, kita ninyo. Kita ninyo. Kaya sabi ko sa iyo, alam na ito, alam ni Inday ito, alam ni Pulong, alam ni Baste. Hindi lang sila pwedeng, pag lumabas si Alpot, karay-karay ni Zoraida, si Alpot, di ba? Ang ginagawa nila ngayon, mga optics, pupunta sila sa Davao, lulusubin nila doon, di ba? Mag-o-optics sila, hilain si Baste, sasabihin nila, oy, Baste, pwede ba, Mayor Baste, pwede ba batiin mo si Zoraida at i-promote mo yung channel? Kung ikaw na politiko, kahit ako, do you think? Well, ako, depende siguro. It's case-to-case basis. Pero sa side ni Baste, pwede bang sabihin ni Baste, o ikaw, Zoraida, ikaw yung nasa likod ni Alpot, ah. Ikaw yung nagkukumand sa kanya kung anong gagawin, di ba, Zoraida? Hindi ka ganun si Baste, mayor yun eh. Kasiraan yun sa kanya. Kapag ginawa ni Baste yun, o ikaw, Zoraida, ha, grupo kayo ng mga Alpot, mga scammer kayo. Baste will not do that. But coming from the statement ni Kitty na my siblings and the people close to PRRD have been notified about this individual already. They know the truth. They stand with it. Kaya nga, di ba? Ang ginawa ni Alpotera, pinagkakausap yung mga dating appointees ni Pangulong Duterte para lumapit sa akin. Di ba sinabi ko sa inyo yan? Alam na ito ng mga abogado. Kayo dyan. Babangkinid ko ta. Bingbong. Medaldea. Sino pa? Panelo. Sino pa yung mga ano niya dyan? Delgra. Sige nga. Okay lang sa inyo na binababoy si Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya, si Kitty? Alam ko it's not okay sa inyo. Ang gusto lang naman nila, alam ko na maampat na. Okay? Paano nyo ito aampatin mga sir, mga ma'am? Diba si Alpot patuloy na ginagamit yung bilat niya. Ewan ko, bilas sana yung bilat niyan kung may sasaw-saw pa dyan. Para makapenetrate. Eh, alam na nga ng pamilya Duterte. Based sa statement ni Kitty in the past. And sabi niya dito, anong sabi niya? Asa na yun? Sabi niya, they stand with it. Yeah, my siblings and the people close to PRRD have been notified about this individual already. This individual, they know the truth. They stand with it. Sinabi pa ulit-ulit ni Baste, doon sa dahig na may mga bigaon na nag-iintay sa kanya. Okay? Mga bigaon. Okay? Kaya may isa tayong bigaon na gugurgurin. Okay, may nakita akong bigaon kanina. Ito. Okay, may bigaon tayong gugurgurin. Okay? Dead na siya. Okay? Sabi niya, I was in The Hague for 3 weeks. Yet, this person was nowhere to be found. Hidden from the cameras and hidden from sight. Oh, nagtatago siya. Kaya kulatahon gid siya ni Kitty. Diba? Kulatahon ka gid ni Kitty. Siguro.